Good morning guys. So welcome back sa aming channel. So kasama ko ngayon ang Quadro Girls. Ayan, good morning sa inyo girls. Hello. So update tayo mga babayan dito sa mga girls sa school nila kung ano yung ganap. Erna, kumusta yung ano mo? Tawag doon yung nag-report ka. Kumusta yung resulta? Ay walang ano po kuya to pero yung picture lang ang gagaling yung ganyan. Tapos nalabanan ko naman din po yung kabat. Kabat talaga yung Tapos group 2 po kasi kami. Sila Marjorie yung nauna, yung leader nila. Tapos ako. Sila Marjorie, dalawa yung nag-report sa kanila, sa akin, ako lang. Tapos doon ako, kabala. Kwento mo naman yung nung nasa harap ka, ano yung naramdaman mo? Siyempre po kuya to, kinakabahan. Kasi minsan lang kami mag-report. Doon sa amin, minsan lang kami nag-report po kuya to. Kaya hindi ko na yung confidence ko talaga mag-ano pa ako para may anak ko, may confidence po ako. At nagpapasalamat din po ako kasi nalabanan ko yung kaba ko. Walang nag-question sa'yo yung Wala. after na. Ako lang yung nag-question sa kanila. Ayan, si naman ang ating tatanungin, si Marjorie. Kumusta yung mo Marjorie? Yung katulad nung kay Ernan, tawag doon, nag-report kayo? Wala po. Ay, si Ater na nakikinig lang kami. Nag-report siya. Yun lang, group kami. Tapos, yung yung sinalihan mong competition, kumusta yung resulta? Meron na ba? Doon lang yun. Hindi naman kami. Hindi nakasali yun. Meron na resulta? Tapos na. Saan hindi ko nakita, hindi ko naabangan. Hindi namin teacher lang yung nakaalam. Teacher lang nakaalam. Wala kayong ranking kung pang ilan ka. Hanggang 3 lang yun lang. Ayan. So Irene, kumusta ang naman dyan? Yung tawag doon immersion, February 17. Ready ka na ba? Ready. Ilang araw at ay 5 days. 5 days din kami dito ngayon pa kami 17 aalis. Tapos 5 days kami doon. Kami sa Santa Maria Ilocosur po kami. Tapos Malayo. 5 days kami doon, 5 days kami dito sa sa Bay Barangay po. Kami mag-OJT po kami dito. Tapos excited na po ako sa immersion ko po. Kasi pagkatapos na naman ng work immersion namin, mag-final defense na kami. Last. Kasi graduating. After sa sa defense thesis namin, pag matapos, magpa-practice na kami sa mga kanta namin sa pag-graduate. Marcha. Tapos after yung pag matapos namin yung yung pag-practice ng kanta para sa kanta namin sa graduation namin, mag-practice naman kami magpasok po para sa graduation po. Kaya sobrang busy po busy po ngayon ang mga teacher namin. At saka kami din, busy din kami sa school kasi naglilinis na po kami. May tanong lang ako kasi nung araw, hindi namin naranasan yung immersion na yan. Ano ba ginagawa doon? Sa immersion? Ikaw naranasan mo ba, Diday? Ano ba ang gagawin mo doon, Irene? Hindi ko naranasan yan nung kami ang nag-aaral. Walang ganyan. First time ko pa din yun na mag-work immersion kasi pag walang immersion talaga, hindi ka makagraduate ng grade. Ano ang gagawin nyo doon? Magluluto kami. Magbibig kami doon. Tapos, hindi lang siguro may puntahan kami doon. Hindi namin naranasan yan. Magkano ka ng experience natin? Kasi sa akin lang, yung nag-work immersion ako nung unang, yung grade 12 ako, doon ako sa barangay.
yung lahat ng mga sakop sa barangay pinuntahan namin, mga school. Doon kami, nag-duty kami doon. Ano naman ginawa niyo dun? Observe kami doon, observe. Ayan, anong karanasan mo doon, yun ang isusulat mo doon kasi yan, mag-report kapag natapos yan. Ganun din sa amin. Pag 5 days kami doon, Wala yun sa amin nung araw. Bago ngayon, 1986. Nag-graduate ako ng high school. Hindi namin naranasan ang immersion. Hindi ko alam bakit walang ganyan. kasi Tsaka yung mga pag mag-graduate, yung mga nagsasayaw, ang tawag doon? Yung magsasayaw kayo tapos sa gabi. Wala din yan sa amin. kasi kuya noon, ano talaga. Ball, ang tawag doon? Yung magsasayaw kayo, magsasayaw yung senior at saka junior high school sa gabi. yung Ball, may ball yun, nakalimutan ko. may GS din. Yes, prom. Wala yan sa amin. Yung ngayon wala nang GS prom, pero meron work immersion. Kasi kuya tayo kaya tinatawag ng work immersion kasi may grade kito 12 talaga tayo ngayon eh. Noon Bagay. wala pa namang grade 12, ngayon meron ng grade 12. Kaya tinatawag ng work immersion sa kasi hindi ka bagay. makagraduate ng grade 12. Kung walang grade 2, kung wala pa itong grade 12, wala na, kalis na talaga ako, wala na ngayon. Pero meron tayong batas ngayon, sinusulong. Nakadalawang hearing na yata sila sa Kongreso. Pag nakagraduate na yung grade 10, pwede na silang mag-jump ng college. Pero kung maipapasa mo yung exam, pwede na silang hindi mag-grade 12, 11 and 12. Pero ipapasa mo yung exam. Kailangan mag-bullet. Pero nakadalawang hearing pa lang sa Kongreso. Minomonitor ko yan eh. Maganda. Tatlong hearing kasi yung gagawin nila. Bakit kaya kuya tayo walang dito kuya tayo? Walang GS prom? Wala eh. Kasi may grade 12 na talaga eh. Hindi, grade 10 yung maranasan. Wala na. Hindi ko rin naranasan yan. Wala na. Kinuha na, tinanggal na Pero nga. doon sa Wala na dun sa akin, wala na. Tinatanggal na nga kasi bago na ngayon. Sa una, walang grade 11. Pag graduate ka ng grade 6, wala na, high school ka na. Graduate ka ng high school, college ka na, diretso, di ba? Ngayon, ang taas-taas na ngayon, may 11 na, 8, 9, 10, 11. Di ba matatagal mo Yan naman guys, kasi sabi ng mga tao, Kaya pag ngayon, nag-abroad ka ng ganyan, gawin ka lang na doon pag gawin ka ng, siyempre, kung mag-abroad ka, katulong naman tayo doon. hindi kung may natapos ka, mag-ano ka doon sa magtrabaho ka ng O yung iba kasi depende yung applyan mo. Pag depende yung apply. domestic helper, pag farmer sa Japan, pag engineer, depende. Pagkasagaran kayo ngayon, domestic naman ang pinakamaramihan. Kawawa ngayon iba, magsasakit. Tapos umuwi na lang sa Pinas, patay na. Kasi kaya hirap talaga yung Ayan. Punta naman tayo kay Baditay. Kumusta naman yung barangay? Ano ba yung tawag mo dun? Yung community. Community mo. Sa awa ng Diyos, natapos din yung yung ko din sa community. Yung nakaraang, Bernice. Kahapon ba yun? Kahapon natapos yung, Saan yung huling area nyo? sa, sa Bukay. Natapos na yung first sem, buong first sem po. Kala ko ba sa Ngayong Lunes na, naman, second semester naman yung, yung mga subject ko. Ngayong first sem, natapos ko na yung OJT ko. At saka sa hospital, tapos na. Sa community, tapos na din. 1 week kami doon. Marami akong na-experience ng, doon sa community. At saka naranasan ko yung mga, pag-assess ng mga pasyente, at saka encourage ko. Ang gagawin namin doon sa community is, mag-educate kami sa mga tao na hindi masyado pupunta sa hospital or RH. Bisa kahit malapit lang, ayaw nilang pumunta, kaya yan ang purpose ng mga community nurse. Kaya mayroon talagang nurse na pumunta sa community para yung mga taong hindi pumupunta. Kaya yung yung lang sa kanilang sarili na okay lang ako ganito, pero hindi na pala nila alam na mataas na pala yung nila, yung blood pressure. Kaya nung pumunta kami doon sa sa community na pinunta namin, yung ibang yung theater, ibang municipality sa Barangay Bukay. At mayroong mga barangay kami pupunta doon, yung mga nandun yung mga senior citizen. Ang dami kong na BP doon.
mayroon ding normal at mayroon ding mataas na BP. Kasi wala pala silang food maintenance. So, sa second year, mag-community pa rin kayo? Oh, ngayon, Second second semester, ngayong Lunes na. Pero dalawa lang yung ano namin, minor. Dalawa lang. Pero yung the rest dyan is ang mga major ko na. Kaya hindi pa rin mawawala yung pag-duty namin. Buti na lang kasi wala namang problema sa sa pag-duty ko kasi siyempre may interested naman ako sa course ko kaya hindi ako maano dyan sa sa ganyang situation. So, kaya mo yan. Kayang-kaya Iwanan lang at pray ka lang. Kayang-kaya ko yan. At go lang. Fight lang, go lang. At saka kahit anong pagsubok sa buhay, kakayanin ko po. At saka thank you Tita Pibilag sa pagpaaral mo sa akin at lahat na suporta mo sa akin. At talagang nagpapasalamat po talaga ako sa inyo, Sir Paul. Ngayon, magsi-second semester na ako. At saka thank you talaga. Kasi kung hindi dahil sa inyo po, wala po ako dito at saka hindi po ako makapag-aral ng nursing. At saka, thank you po sa lahat ng panalangin na at lalo na sa Panginoon na nagbigay ng sa akin, lakas. At saka, sa taong sa akin ng paaral. Thank you. Yan. Dito Kuya Toy. Yan, may dumating siyang parcel. Sa tingnan natin, i-unbox natin. I-unbox natin yung parcel kung anong laman ko. Oo. Tulungan mo na lang siya, Irene. Para saan yung binili mo? Ha? Para saan yun? Sa school to eh. Yan. Gagamitin mo sa school. Akala ko, na. Yan. Yan talaga. Oo. Kung anong gunting kasi. Ilan ba yun? Libro. Libro, dalawa ko. Mapunit. Tandaan bigla. Ito na yung Patingin nga. Community and Public Health Nursing. Magkano yan? Magkano bili mo? 1.9 lahat to. 1.930. Ito magkano presyo nito? Yung dalawa, 1.930. Mga 6 po. 6,600? Ano naman yan? Mas mahal yan. Basta mas mahal na. Libro din. Lahat Yan ba ay tugma doon sa gagamitin niyo sa school? Tugma ba sa school yan gagamitin mo? Oo, Yan ba yun? Ito. Kasi ito talaga yung Ito Kuya Toy, ito kung gusto mong kasi ito Nursing, is nursing pocket guide. Oo. Ito yun ang mag-guide sa'yo pag mag-aral ka. Ganito yun. Hindi na ako doon sa classmate ko. Doon sana ako sa classmate ko pero nag-order na sila siguro 4-5. Tumaas na naging 2.5 na yung kaya dito na lang ako sa Kang Air na kasi wala pang order. Kaya mas mura-mura pa sa kanya. Ito yung mag-guide ko ito eh. Ito yung mag-guide pag Ang tanong ko sa'yo, parehas ba yan doon sa inyo? Sa gagamitin niyo? Parehas din. Baka kasi iba. Parehas din. So, yung Hindi Bakit hindi ko alam na ako naman yung bagay. ganito yung ito yung mag-guide kung kasi mas maganda talaga pag may mag-guide ka sa kung paano mo yung mga pasyente. Siyempre nandito na lahat ito eh. So, 1,900 lahat yan? 2 piraso? 2 piraso po. Okay. Saan ka kumuha ng pinambili mo? Siyempre, sa allowance. Ayun. Yun yung purpose ng allowance para magamit mo sa mga ganyan. Kasi may mga libro naman dito pero na ko ito hindi na Tugma. latest. Hindi na latest. Hanggang 4th year na yan. Kasi ito is ko ito guide ito sa guide ito sa 'di ba kung mag-duty ka na sa hospital. Guide ito. 2021, 2023. Okay pa po siya. 25 na ngayon. Kasi yung may mga libro naman dito pero 2000 pa yun 2004. Kaya yung hinahanap ng teacher namin is latest. Basta tugma lang dun sa gagamitin niyo sa school, okay na yan. Ganito yung mga na sa mga classmates ko. So, hanggang dito na lang guys. At ayan, magre-review pa sila.
Thank you ulit sa mga subscribers, viewers, walang sawang support. At girls, Thank you po sa sa mga tao na po sa amin nagsubaybay at lalong-lalo na kay Tita po, napakabait naming sponsor, lalo na kay Sir Paul. Thank you po, Sir. At ingat po kayo palagi. At kay Tita ay Nanay Elizabeth po, thank you sa mga package na pinadala mo po sa amin. Magaganda po yun. Thank you po. God bless you so much po, Tita. Thank you po sa pagsuporta at pagmamahal sa amin dito. Thank you po sa Piglad, Sir Paul, at sa lahat. Sa mga viewers po, thank you po. Thank you po sa lahat ng nagmamahal po sa amin. Thank you po, Nay, sa damit na binigay mo sa amin. Nagugustuhan talaga namin kasi mga bulaklakin po at ito na po yung damit na binigay ni Nanay po. Thank you po, Nay. Sana po gabayan ka ng ating Panginoon. At thank you po siyempre kay Tita Pibilab po. Thank you so much, Tita, sa pagpaaral mo sa akin. And Sir Paul, thank you so much po. Hindi dahil sa inyo, hindi ako makapag-aral po kayo. At thank you so much sa lahat ng mga followers natin. Thank you po sa pagmamahal niyo sa amin. Thank you po sa lahat na sumusuporta sa amin dito sa Abra. At thank you sa God na laging sa amin na bigay ng lakas. At thank you po Tita Pibilab, Sir Paul, at Nay Elizabeth. Grabe po yung na-appreciate ko kang nanay kahit 67 years old po siya, pumuntahan kami dito. I love you na. Okay, thank you po sa lahat po. Bye-bye. bye! Bye-bye po.